lahat. So, I just want to invite po na tumayo po tayo and I just want to share this verse po sa inyo. Sabi po sa Matthew 11:28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." I just want to reflect this one kasi minsan tayo po kasi may mga dinadala tayo na yun, nabibigatan tayo tapos gusto natin siyang i-surrender kay Lord. But merong part sa atin na, Lord, bakit mabigat pa din? Kasi po minsan, baka hindi na natin binibigay kay Lord, dinadala na natin siya. And I just want you to know po na this battle of ours is not our battle. Battle to ni Lord. Amen. Kailangan lang natin gawin yung pinapagawa niya sa atin. Let's mind God's business and He will mind us. Amen. Yung trabaho na dapat natin gawin, sa Lord yung gagawa. Kailangan lang natin gawin yung sa Kanya. Amen. I just want to share po yung story ng prodigal son kasi yun yung po yung eksakto na kwento para sa akin na yung son doon na umalis, yung naglakwat siya, ganun, ginawa yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Kahit na puro mali yung ginawa niya sa buhay niya, nakaramdam siya ng bigat eh. Kasi nga, hindi naman yun yung design ng tatay niya para sa kanya. Kaya nung bumalik siya, bukas palad siyang tinanggap ng tatay niya kasi gusto niyang isuko lahat eh. Gusto niya magsisi sa ginawa niya, na bakit siya umalis. Amen. Kaya po ngayon, kung may nararamdaman tayong bigat, may nararamdaman tayong sakit, bitterness, pride natin sa sarili natin, ibigay natin kay Lord. Huwag tayo maging prideful na kaya natin ganito, ganyan, na tayo yung hindi ganun. Ang gusto ni Lord, ibigay mo sa Kanya. Amen. Kaya sa mga oras na church, ibigay natin sa Panginoon yung buhay natin, yung oras natin, yung mga ginagawa natin araw-araw. Amen. And God give us rest. Amen. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Holy Spirit, we invite you in this place. I-invite ka namin, Holy Spirit, of caring. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I'll hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down. I know that I need you. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. Yes, sir. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand
I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, 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 what a spirit your Son before my first breath, running into your arms is running to life from death. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. And just as I am, you pull me in. I know I need you now. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. And just as I am, God, you pull me in. I know inside you now. Run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms, just running to life from the mind. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms, just running to life from my heart. My heart has been in your sight long
into your arms. It's running to life from death. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. And just as I am, you pull me in. And I know I need you now. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. And just as I am, you pull me in. I know I need you now. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus.
Lord God. Hallelujah. Father God, surrender everything, Lord God, right now, Lord. Our burden, Lord God, idala-dala namin, Panginoon. Gusto namin pumunta muli sa iyo, Lord God. Bumalik muli sa presensya mo, Panginoon, Lord God. And Lord, thank you, Panginoon, for your blood, Panginoon, na hinugasan yung kasalanan namin, Panginoon. Na ginawa kami muling buo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa sufferings mo, Panginoon, Lord God. Sa paghihirap mo, Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay ng buhay mo bilang, Lord God, pangtubos sa amin, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, Lord God, dahil niligtas mo kami, Panginoon, Lord God. And Lord, lahat ng meron kaming daladala, iniisip, Panginoon, hindi namin masurrender, Panginoon, Lord God. Trust issues, Panginoon, Lord God. Past broken relationship, Panginoon, Lord God. Yung mga nasira, Panginoon, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, Lord God. We pray for restoration, Panginoon. We pray for healing, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, na lahat ng yon maayos, Panginoon, Lord God. And Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, gusto naming lumapit sa iyo, Panginoon. Gusto naming maramdaman kang muli, Panginoon, Lord God. And thank you for this time, Panginoon, Lord God. Thank you for this morning, Panginoon, Lord God. May ganito kaming gawain, Panginoon, Lord God. Thank you sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, dahil nararamdaman ka namin, Panginoon, Lord God. Nararamdaman namin yung pagmamahal mo, Panginoon. Nararamdaman namin yung kadakilaan mo, Panginoon. Nararamdaman namin yung habag mo, Panginoon, Lord God. Lord, sabi nyo nga, Panginoon, dun sa prodigal son, Lord God, marami kaming winawaldas, marami kaming kinokompromise, Panginoon, Lord God. Pero pag nag-decide kami na mag-repent, Panginoon, nag-decide kami bumalik sa iyo, Panginoon, tatanggapin mo kami ng buong buo, Lord God. Yayakapin mo kami, Lord God. Bibihisan mo kami, Panginoon, Lord God. Paghahanda mo kami, Panginoon, Lord God. Sino nga ba, Panginoon, na makakapag-describe ng pagmamahal mo, Panginoon, Lord God? It's just I can't explain, Panginoon. Kasi yung pagmamahal mo sobrang dakila, Panginoon. Sobrang laki, Panginoon, Lord God. Kung dagat lang yun, lunod na ako, Panginoon. Kung dagat lang yun, lunod na kami, Panginoon, Lord God. Thank you, Panginoon, Lord God, for your grace, for your mercy, Panginoon, for your power, Panginoon. You are our Almighty God, our King, Lord God. You are the God of all the gods, Panginoon, Lord God, at ikaw lang yung totoo, Panginoon. Ikaw lang yung nabuhay muli, Panginoon. Ikaw lang siyang, Panginoon, pinako sa krus, Panginoon, at nabuhay ulit, Panginoon. Ikaw lang yung pinahirapan, Panginoon, Lord God. Pero nakita namin yung victory, Panginoon. Nakita namin yung katagumpayan, Panginoon, sa buhay mo. Nakita namin, Panginoon, kung paano mo, Lord God, tinalo yung kamatayan, Panginoon. Paano mo nilampasan lahat, Panginoon, Lord God. And Lord, Panginoon, thank you, Lord God, sa pag-welcome niyo muli sa amin, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, dahil nandyan ka, Panginoon. Binigyan niyo kami ng mga tao, Panginoon, na makakatulong sa amin, Lord God. Binigyan niyo kami ng mga tao, Lord God, para maging struggles din namin, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil hinahayaan niyo kaming mag-grow, Panginoon, Lord God. Pero hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, for the joy, Panginoon, na binigay niyo sa puso namin. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, for that joy, Panginoon, na nasa puso namin, Lord God. Kayo ang siyang mailuklok, Panginoon, sa puso namin, Panginoon. Mamuno ka sa sentro ng buhay namin, Panginoon, Lord God, Lord. And right now, I just want to declare your goodness, Lord God. I just want to declare your goodness, Panginoon, Lord God. Your power, Panginoon, Lord God. At muli, Panginoon, sa mga oras na ito, gusto ka namin dakilain, Panginoon. You're so beautiful, Father God. You're beautiful. Your name, Jesus, is so powerful, Panginoon, that can cast out burdens, Lord God. Can cast out burdens,
cast out, Panginoon, demons, Lord God, in our life, Panginoon, Lord God. At sa mga oras na ito, binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Come on, church, let's shout, Amen and Amen and Amen. Hallelujah, Jesus. Morning sa bawat isa at higit sa ating Panginoon. Kumusta po ang bawat isa? Gising na po ba? Amen? Praise God. Praise God po dahil nandito po tayo upang unahin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Sige po, tayo po yung makapagbukas sa aklat ng Isaiah chapter 43 verses 1 to 7. Basahin po natin lahat. Ayun, ibinigay na. Hallelujah. Yung ating pag-usapan sa umagang ito. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay ang Isaiah chapter 43 verse 1. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Verse 3, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Verse 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Verse 6, Next 6, sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Last verse 7, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Let's pray mga kapatid. Hallelujah, Jesus Lord. Patuloy ko pong pinagpapalang inyong mga banal na salita o God na aming nabasa sa napakagandang umagang ito. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lord, pinupuri ka namin. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, patuloy niyo nga pumuling gamitin ang inyong lingkod, O God. At patuloy na itago sa iyong likuran at langisan ang labi ng iyong lingkod, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na marinig at makita sa kanyang buhay, O God. Lord, salamat sa napakagandang umagang ito, God. Dahil patuloy niyo po kaming ginising, Panginoon, na may kalakasan, na may pag-asa, Panginoon, na may pagtitiwala sa iyo, O God. Upang kami po, Panginoon, ay patuloy na makarinig ng iyong mga banal na salita, O God. At patuloy ka po namin muling makita, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Muli, Panginoon, ikaw lamang aming itataas, ikaw lamang aming dadambana, at ikaw lamang, Panginoon, na aming patuloy na pararangalan sa napakagandang umagang ito, God. Lord, we thank you for your goodness, O God. We thank you for your faithfulness, O God. At maraming salamat muli sa buong magdamag na patuloy niyo po kaming iningatan muli, Panginoon. At patuloy, Panginoon,
na ikaw lamang ang aming pasasalamatan sa aming mga buhay, O God. We honor you, O God. We magnify you, O God, the Holy Spirit. Holy Spirit of the living God. You acknowledge your holy presence right now. In the mighty name of Jesus, Lord. Magmula pa lamang, Panginoon, sa aming mga awitan, ikaw po ay nangungusap na, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy niyo pong i-prepare ang aming mga puso't isipan, O God, upang patuloy po naming marinig, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, O God. At upang patuloy po namin ito, Panginoon, na pasapamuhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, ikaw lamang muli ang aming pasasalamatan sa napakagandang umagang ito, O God. Kaya sa lamang muli namin ibinabalik ang lahat ng karangalan, pagdamban at pagsasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po muna natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan po sa umagang ito is, huwag matakot sa hamon ng buhay. Huwag matakot sa hamon ng buhay. Ito po yung matatagpuan natin sa Isaiah 43 verse 2. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Praise God. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Dahil sa mga awitan pa lang natin, sa opening prayer pa lang, nangusap na yung Panginoon. Nandun na yung pagkakasunod-sunod ng kanyang mga banal na salita, ng kanyang revelasyon. Dahil sa ating worship leader kanina, nabanggit yung ilog or yung dagat, kung gaano po ito kalalim. Sa ating mga binasa sa Isaiah 43, 1-7, nandoon po yung ating pag-uusapan lahat-lahat. Hindi po tayo lalayo doon, kaya ang bawat isa ay inaanyayahan ko na makinig dahil maraming revelasyon ang ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa napakagandang umagang ito. Dahil nasa tema po tayo ng Through the Storm, sa buwang ito, kaya ang binigay ng Panginoon sa akin ay huwag matakot sa hamon ng buhay. Ang hamon ng buhay kasi ay ito yung storm po kasi sa ating mga buhay. Ito po yung bagyo ng buhay or pagsubok. Kasi nasa through the storm nga po tayo ng tema sa buwang ito. At wala pong exempted po dito dahil lahat po tayo ay makakaranas po dito. Dahil lahat po tayo ay inihahanda ng Panginoon. Ako po personally, ewan ko every time na lang nagagamitin ako ng Panginoon. Personal na pinaparanas sa akin ng Panginoon yung mga bagay-bagay. Kasi mas doon mag-glorify yung Panginoon. Mas doon kasi kapag nalagpasan natin yung mga storm sa ating mga buhay, yung hamon ng ating mga buhay, yung mga pagsubok sa ating mga buhay ay mas doon po mapararangalan ang Panginoon sa ating mga buhay. Nakakaiyak lang pero alam ko na kapag nalagpasan natin yung mga hamon ng buhay, yung mga pagsubok ng buhay ay doon nga po na itataas ang pangalan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito po personal kong testimony. Nung umuwi ako ng Samar, grabe yung hamon ng buhay sa akin dahil sobrang na-delay ako ng pag-uwi. Alam nyo yun, na alam natin na sa mundong ibabaw ay maraming distraction po talaga. Siguro medyo na busy lang ang inyong lingkod nung umuwi ako ng Samar na alam niyo po yun na yung kaluluwa ko is uhaw sa presensya ng Panginoon. Sa sobrang kabisihan sa mga gawain sa mundong ibabaw na halos hindi na ako maka-attend ng mga gawain. Nandoon yung hindi na ako maka-attend ng morning watch kasi every 5:30 in the morning, sumasali ako ng morning watch sa Bacoor. At saka yung 1 p.m., 1 to 2 p.m., lagi rin ako nakatune in sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po yun, yung ang daming distraction sa mundong ibabaw. Kapag hindi tayo nakatune in sa mga gawain ng Panginoon,
nandoon yung madidistract ka. Malilito ka. Nandoon yung, minsan kapag dumating ka doon sa hamon ng buhay na susubukin ka talaga eh. Susubukin ka dahil alam ng kalaban na kapag tayo ay naging panatag. Although nandoon yung prayer, yes. Nandoon yung prayer na every time, paggising ko pa lang sa umaga, Lord, guide me. Tulungan mo ako sa aking gagawin sa buong maghapon pong ito. Pero talagang sumisingit yung kalaban. Kaya ang nais ng Panginoon sa umagang ito is, huwag matakot sa hamon ng buhay. Pinaranas ito sa akin ng Panginoon upang ako ay mas lalong tumibay sa aking paglilingkod sa Kanya. Alam nyo yung time na yon na alam ko na umaga pala yung flight ko, tapos hapon ako dumating sa airport. Siyempre, bilang tao, nagpanik ako. Nataranta. Normal yon kasi nga po, nasa flesh pa tayo. Pero sa pagpapanik kong yon, nag-post ako. Tumigil muna ako sa aking pag-aalala at sa aking pagpapanik. Ang nasambit ng aking labi, "Oh Lord, help me. Help me po." Tapos maya't maya po, ginaguide na ako ng Panginoon kung ano yung nais niya sa aking buhay. Kinakausap ako ng Panginoon, "Anak, huwag kang matakot." Tapos doon, unti-unti akong ginaid ng Panginoon kung ano yung nais niya sa aking buhay, kung ano yung aking dapat gawin. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ay patuloy natin damhin ang presensya ng Panginoon. Kasi dahil kapag nararanasan natin yung presensya ng Panginoon, nandun yung pagtuturo ng Panginoon kung ano po yung kanyang nais at ang kanyang kalooban na dapat nating gawin. Kaya anumang hamon ng buhay, anumang pagsubok ng ating buhay, ang nais ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Amen po. Tayo po ay may 3 lamang pong pag-uusapan sa napakagandang umagang ito. Ang una po is, huwag matakot. Ito po ay tatagpuan natin sa Isaiah chapter 43 verse 1. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Mga kapatid, ang nais ng Panginoon, kapag po tayo ay tinawag ng Panginoon sa ating pangalan, example po, Brother Dale, tayo ay pag-aari na po ng Panginoon. Kaya wala na pong makagagapi sa atin. Ang nais lamang po ng Diyos ay huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matatakot na lumapit sa Kanya. Kasi minsan po, nandoon yung hesitation natin. Minsan, natatakot tayong lumapit sa Panginoon dahil inuunahan natin siya eh. Minsan kasi iniisip natin, baka kapag pinag-pray ko ito, hindi ka agad ibibigay ng Panginoon. Pero hindi. Never sinabi ng Panginoon na hindi kita tutugunin. Dahil may tamang panahon upang tayo ay tugunin ng Panginoon. Ang nais lamang ng Panginoon ay huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Dahil ang Kanyang mayamang biyaya at habag ay palagi po lamang nakalaan sa Kanyang mga anak na pinili. Na pinili po ng Diyos. Amen po. Huwag matakot. Alam niyo po, yun nga, balik tayo doon nung pagka-delay ng aking flight. Yung pala, ang lahat ay may rason. Dahil, although naging kasama ko araw-araw, almost yung aking kaibigan mula elementary hanggang high school, siguro may pinapagawa pa talaga ang Panginoon sa akin. Kasi nga hindi ko po siya naipag-pray. Although, biblical po, alam ng bawat isa na
kapag ikaw ay balo na ay, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, mas minamahal ng Panginoon yung balo at mga ulilang tao. Yun ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 22, verses 22 to 24. Ang nais kasi ng Panginoon na ipag-pray natin yung mga nangangailangan ng prayer. Di po ba? Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon ay huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na ipag-pray yung mga nangangailangan ng prayer. Kasi doon mas mag-glorify yung Panginoon. Tapos doon ko po nalaman na noong hindi pa po pala siya balo, sila ay nag-church. So talagang may itinuturo ang Panginoon na sila ay magbalik loob muli. Tapos yung nag-picture taking kami, sabi ni Kuya Mark, sabi niya, parang iba yung aura ng bunso niyang anak. Tapos nung kinausap ko yung bata, sabi ko, kumusta ka? Tita, okay lang po, sabi niya. Tapos ang liwaliwanag ng aura niya. Tapos yung pala, sabi niya, tita, sabi niya, nag-aaral po ako ng Bible School. Oh, praise God, sabi ko, anak. Sabi ko sa kanya, magpatuloy ka lang, sabi ko. Tapos sabi nung mama niya, kasi yun ang kaklase ko since grade 1 hanggang high school. Sabi ko, mate, magpatuloy kayo. Sabi niya, mate, huwag mo lang ako pakialaman, sabi niya sa akin. Hindi kita pinapakialaman, sabi ko, wala naman akong karapatan na baguhin yung kaisipan mo or yung buhay mo, sabi ko sa kanya. Ang Panginoon, ang patuloy na magbabago sa iyo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, mate, salamat. Kaya pinag-pray ko sila, naluha sila, nandoon yung kauhawan nila sa presensya ng Panginoon. Tapos, ang dami niyang kwento sa akin, sabi niya, mate, kaya pala, sabi niya, alam mo, yung bunso kong anak yan, sabi niya, napakabait. Noong araw, sabi niya, kapag kaming mag-iina ay minsan nagtatalo-talo, hindi kasi mawawala yan sa buong bahay, di po ba, na may nagtatalo-talo. Sabi niya, alam mo siya yung taga-saway namin. Sabi ko, praise God, binago siya ng Panginoon, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, magpatuloy lang. Sabi niya, alam mo, bakit kaya? Sabi niya, nag-church kami noon, sabi niya, tuwing mag-church daw siya, naluluha siya. Sabi ko, kasi nandoon yung kauhawan mo sa Panginoon. Sabi ko, ganon ang Panginoon kumilos sa buhay natin. Sabi ko sa kanya, magpatuloy lang kayo. Sabi ko, kapag may nag-invite sa inyo na mag-Bible study sa bahay niyo, sabi ko sa kanya, tanggapin nyo. Tapos sabi niya sa akin, ang dami niya kinikwento na ganun-ganyan, ang dami binabago daw sa buhay nila. Yung, alam niyo po yun, yung pagkapasok ko sa bahay nila, dahil nga doon ako tumuloy sa kanila, sabi ko sa kanya, mate, ang aliwalas ng mukha ng mga anak mo. Sabi niya, oo mate, sabi niya, alam mo, kapag naririnig kita, sabi niya sa akin, kapag nag-share nga ako, para kang yung mga anak ko, sabi niya sa akin. Sabi ko, oh mate, sabi ko, kasi binago kami ng Panginoon, sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman, yung born again, sabi ko, hindi po yan relihiyon, sabi ko, kundi relasyon sa Panginoon, sabi ko sa kanya, hindi yan relihiyon, sabi ko sa kanya. Kung nais mo, sabi ko, na mas lalo mo pang makilala ang Panginoon, sabi ko sa kanya. Mag-church kayo muli, sabi ko sa kanya. Mag-entertain kayo yung magtuturo sa inyo ng Bible, sabi ko sa kanya. Tanggapin mo yung mga, minsan may nag-aalok sa'yo ng Bible study sa bahay mo, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang matakot, sabi ko na muli kang magbalik, sabi ko, muli kayong magbalik loob sa Panginoon. Kaya ito siguro yung binigay sa akin ng Panginoon. Kasi ang dami pa yung alam niyo po yun, yung uncle ko na parehas na po silang retired na mga professional, mga teachers sila. Praise God kasi yung mindset ng uncle ko, yun kasi yung kapatid ng mama ko. Sabi niya, natuwa lang ako kasi sabi niya, born again daw ako. Sabi ko, praise God, saan niya ito nalaman? Siguro napapanood din niya ako tuwing magtuturo ako. Sabi niya, born again kasi yung medyo may pagkamadaldal si auntie. Sabi niya, si Marisa ganun ganyan, sabi niya. Tapos, I praise God kasi yung uncle ko is open-minded siya. Sabi ko, uncle, sabi ko, mag-ano ka? Sabi ko, mag-research ka. Although, mas gusto niya kasi yung physical Bible, mas gusto daw niya yung kasi mahilig po siya magbasa. Ang lalaki ng books niya. Grabe.
Sabi ko, Uncle, sige. Sabi ko, God will provide, sabi ko sa kanya. Ang daming Biblia na physical. Sabi niya, yun ang gusto kong basahin, sabi niya. Kasi nga, sa cellphone nga naman is may distraction. So sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, kapag may time, sabi ko, pangahanap kita ng physical Bible talaga kasi mas gusto niya yon. So, sa huwag kang matakot, lumayo na tayo. Huwag daw akong matakot na ipag-pray yung mga nangailangan ng prayer. So yun, nagawa naman po ng inyong lingkod. I praise God. Naway naging mas kalugod-lugod sa Panginoon yon yung nangyari na delay ng aking pag-uwi kasi mas marami nangailangan ng prayer. Yun, pinag-pray ko rin po yung uncle ko na bedridden na although hindi naman siya totally kinonfess niya sa bibig niya yung pagtanggap sa Panginoon. But I praise God, yung asawa niya sumusunod sa prayer. Tapos nag-amen naman po siya. Sabi ko, gusto mo bang gumaling talaga? Tumatango lang siya. Pero alam ko, yung isip niya is malinaw. Pagsasalitan niya is malinaw. Maluha-luha siya nung pinag-pray ko siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot. Natanggapin muli ang Panginoon. Pero alam ko, ilang beses na rin daw po siya napatanggap kasi nga po, may anak din siya na nasa Taiwan na nag-aral din sa Bible School. Siguro yun yung time na alam ko ilang taon na siyang bedridden. Sabi ko, kapag may nananalangin talaga, nandoon yung kagalingan, nandoon yung kapayapaan, kahit may mga kamag-anak ka na nasa banig ng karamdaman. Alam niyo po yung kasi last year na umuwi ako, hindi ko siya naipag-pray, hindi ko siya nakausap. Pero this time, alam ko, sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Hinabilin ko na siya. Tapos kinausap ko po yung asawa niya, kinausap ko na yung mga anak niya. Sabi ko, nakahanda na ba kayo? Yung isa, sabi niya, oo ate, sabi niya. Nakahanda naman ako. Ewan ko lang sa ibang kong mga kapatid. Pero sabi ko sa kanila, huwag tayong matakot kasi lahat tayo papunta doon eh. Una-unahan lang yon. So, yun lamang, naway, naunawaan natin na huwag tayong matakot anumang hamon ng buhay ang dumating sa ating. Amen po. Sa ating pointers number 2, sa huwag matakot sa hamon ng buhay is makalaya. Ito po yung matatagpuan sa Isaiah 43 verse 3 and 6. Sapagkat ako si Yahweh, na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Amen po. Makalaya. Paano po kaya tayo makakalaya sa hamon ng buhay? Ang nais ng Diyos, kagaya ng ating pointer number 1 is, huwag po tayong matakot. Dahil sasamahan po tayo ng Diyos sa bawat hamon ng ating mga buhay. At dahil banal ang Diyos na ating tagapagligtas. Banal, wala siyang kapintasan. Tayo po ay binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di po ba? Yung kanyang precious blood, yung ipinambayad sa atin ng Panginoon. Tayo ay tinubos na po sa ating mga kasalanan. At siya lamang ang may kontrol ng lahat. Dahil ang lahat ng bagay po ay tanging ang Panginoon lamang ang nagmamay-ari. Upang tayo po ay makalaya, ano po ang una nating gagawin? Huwag matakot. Upang tayo po ay makalaya sa anumang hamon ng buhay. Dahil kung tayo po ay matatakot, paano po tayo makakalaya? Mga kapatid, palagi po nating alalahanin na anuman pong hamon ng buhay ang dumating sa atin, ay kasama po natin ang Diyos. Amen po. Huwag tayong matakot, mga kapatid, na makibaka sa mundong ibabaw na ito, upang tayo po ay makalaya. Ang nais lamang ng Panginoon ay huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. I-surrender ang lahat sa Kanya. Kasi kung dadalhin natin ang bawat hamon ng buhay natin as
hindi tayo makakalaya eh. Kung matatakot tayo, paano tayo makakalaya? Amen po ba? Ang nais ng Diyos ay isurrender natin ang lahat-lahat ng bagay sa Kanya. Ang lahat-lahat ng mga pagsubok, kaunti man po ito, o malaki man ito. Kasi sino po ba yung Diyos na ating sinasamba? Siya yung Diyos ng mga Diyos. Siya yung hari ng mga hari. At siya yung nagmamay-ari ng bawat bagay na mayroon tayo, even our life. Siya po yung nagmamay-ari nito. Kaya ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ay huwag tayong matakot upang tayo ay makalaya sa lahat ng hamon sa ating mga buhay. Sa ating pangatlong pointers, sa huwag matakot sa hamon ng buhay is karangalan. Ito pa'y matatagpuan sa Isaiah 43 verse 7 na, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So pointers number 3 is karangalan. Ibig sabihin ay maparangalan or maitaas sa ating mga buhay ang ating Diyos na sinasamba. Kapag tayo ay hindi matatakot, tayo ay makakalaya. At kapag tayo ay makalaya, ang Diyos lamang ang siyang mapararangalan sa ating mga buhay. Kapag hindi po tayo matakot sa mga giants ng buhay, giants, ito po kasi yung mga pagsubok. Giants ng mga utang, giants ng mga pagsubok or hamon sa buhay, ay dito po mapararangalan ang Diyos na ating sinasamba. Amen po. Ano ang una nating pointers? Huwag kang matakot. Number 2, makalaya. Kapag hindi po tayo matakot, ay makakalaya po tayo sa sitwasyon ng mga hamon sa buhay. Ano mang klase po ito, dahil hindi po tayo pare-parihas ng hamon ng buhay. Hindi po tayo pare-parihas ng mga pagsubok sa buhay. Iba-iba po tayo. Amen po. Ako po alam ko kung ano yung pagsubok sa akin, pero alam ko, kasama natin ang Panginoon. Ang nais lamang po ng ating Panginoon ay pagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Isurrender natin ang lahat sa Kanya upang ang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan natin. Upang mabigyan ng karangalan ang Diyos na ating sinasamba. Amen po. Ulitin ko lamang po, sa huwag matakot sa hamon ng buhay. Ang pointers number 1 is huwag matakot. Pangalawa, makalaya. Pangatlo, karangalan. Upang maparangalan natin ang Diyos ay huwag tayong matakot. Upang tayo ay makalaya ay huwag tayong matakot. Dahil hindi tayo makakalaya kung tayo ay matakot, di po ba? At upang maparangalan ang Diyos na ating sinasamba, ay huwag tayong matakot upang makalaya tayo sa anumang hamon ng buhay na ating nararanasan. At sa ating conclusion, ito pa'y matatagpuan sa Isaiah 43 verse 4, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Mga kapatid, pakitaktik nga po ng ating mga katabi. Pakitapik lang po. Pakisabi na anumang kahilingan mo sa mga oras na ito ay ibibigay ni Lord sa iyo. Dahil mahalaga tayo sa Kanya at sobrang mahal na mahal tayo ng Diyos at ang kaligtasan ay nasa ating mga buhay na po. So, amen. So, pinagpapala ko po ang bawat isa po sa atin sa umagang ito. Ganon din po yung mga nasa online viewers po natin. Hallelujah. Sige po, music team, tayo na po. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang umagang ito. Purihin ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat muli. Dahil patuloy po kami sinamahan sa napakagandang umagang ito. Sasambahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Holy Spirit, we thank you. We honor you. We magnify you, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Lord, patuloy niyo nga po kaming turuan na huwag kami matakot sa anumang hamon ng aming mga buhay, O God.
Turuan niyo po kami na isurrender ang lahat sa inyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you in the spirit and in truth, O God. Hallelujah. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili. Minsan pa, suliranin. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili.
suliranin man ay dumating. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, anumang suliranin ang dumating sa aming mga buhay, O God, kami po'y mananatili sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa napakagandang umagang ito, God, na patuloy niyo po kaming ginising, Panginoon, upang kami po ay patuloy na makarinig ng iyong mga banal na salita, O God. Upang patuloy ka po namin makaniig, Panginoon. Lord, salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Lord, turuan niyo nga po kami, Panginoon, na kapag kami po ay nakakaranas ng hamon ng aming mga buhay, Panginoon, ay huwag po kaming matakot, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon. Huwag po kaming matakot na isurrender ang lahat sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay banal na Diyos na aming sinasamba, O God. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat, Holy Spirit of the living God. We acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus, O God. Lord, kung sino man po may suliranin sa bawat isa sa amin, even yung aming mga viewers, Father God, ay abutin niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang mga kamay, O God. Yakapin niyo po sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Turuan niyo po kami na huwag matakot, Panginoon, sa bawat suliranin, bawat bagyo ng aming mga buhay, O God. Bawat hamon ng aming mga buhay, O God. Lord, salamat dahil ikaw po ang patuloy, Panginoon, na nagtuturo sa amin kung ano po ang inyong nais na aming gawin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan, Panginoon. Lord, nawa po ikaw lamang ang aming maitaas. Ikaw lamang ang aming maparangalan sa aming mga buhay, O God. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga answered prayers, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang lahat na nagbigay ng kanilang mga oras sa napakagandang umagang ito, O God. Ano mang suliranin mayroon ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay walang hindi lingid sa iyo, Panginoon. Dahil batid niyo po, Panginoon, ang bawat suliranin, bawat hamon ng aming mga buhay, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na amin po itong malagpasan. Dahil ikaw ay aming kasama, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay iyong mga anak, Panginoon. Lord, wala kang mga anak na pinabayaan, Panginoon. Wala kang mga anak na nagtiwala sa iyo at nanalangin sa iyo, Panginoon, na iyong binigo, Panginoon. Ang nais niyo lamang ay huwag kaming matakot upang kami ay makalaya sa bawat suliranin ng aming mga buhay. At kapag kami, Panginoon, ay nakalaya, Panginoon, ikaw lamang ang mapararangalan sa aming mga buhay, O God. Kaya patuloy ko po itinataas ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po pagpalain, abutin ng iyong mapagpalang mga kamay, O God, even sa aming mga viewers, Father God. Sa amang sulok na mundo sila naroroon, Panginoon, ay hindi maiksi ang iyong mga kamay, O God. Upang sila ay abutin niyo rin po, Panginoon. Sa lahat na may kanya-kanyang karamdaman, I speak life, I speak blessing, I speak healing upon them. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord. Kung sino man po ang may suliranin na napakabigat, Panginoon, yakapin niyo po sila. Kausapin niyo po sila na may Diyos na buhay na dapat naming lapitan.
Huwag kaming mag-alangan, huwag kaming matakot na lumapit sa Diyos sa buhay na amin sinasamba. Dahil ang iyong mayamang biyaya at habag ay parating nakalaan sa mga lumalapit sa iyo, Panginoon. Ang nais nyo lamang, Panginoon, ay huwag mo kaming matakot, Panginoon. Yes, Lord, salamat. Salamat sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na patuloy naming naririnig, napabasa araw-araw. Lord, salamat. Sa kalakasan na nagmumula sa inyo, God, sa kagalingan, sa amin physically, mentally, emotionally, and spiritually, God. Sa pangalan ni Jesus, God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy ko pa tinataas ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa po tuluyang nakakakilala sa inyo, God. Lord, patuloy po gamitin ang aming mga buhay na maging asin at ilaw sa kanila, Panginoon, upang ang kaligtasan niya yung ipinangako, Panginoon, ay makamtan din po nila, O God. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na marami kang gagamitin sa kanilang mga buhay sa amang sulok ng mundo sila naroroon, O God. Maging sa inyong iglesyang ito, God, patuloy ko po'y dinadalangin ang lahat ng miyembro nito, God. Lord, bless Abundant Life Church Philippines, Abundant Life Church Angeles, Father God. Maging ang lahat ng Abundant Life Churches, O God. Maging ang lahat ng mga churches, Father God, ay patuloy ko po'y tinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng mga gawain sa araw ng bukas, Panginoon, na upay ang aming mga awitan, mga himno ay maging mabangong samyo ito, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah. Maging ang lahat ng miyembro ng inyong iglesia ito, O God, magmula sa pinakabatang miyembro hanggang sa pinakamatandang miyembro ay patuloy ko po'y tinataas sa biyaya na iyong trono, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, magmula sa aming mga anak, Panginoon, magmula sa aming mga magulang, sa aming mga asawa, mga kapatid, mga pamangkin, lahat na extended family, Father God, mga uncle, mga auntie, Father God, mga kaapo-apuhan, Father God, ay patuloy ko pong itinataas sa biyaya na yung trono, O God. Lord, abutin niyo po sila na yung mapagpalang mga kamay, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, you're the God of in control, O God. Ano ang pangangailangan na bawat isa sa amin, alam ko, Panginoon, ay tutugunin niyo po ito, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Maging ang lahat ng aming mga resources, Father God, ay patuloy ko po tinataas sa biyaya na yung trono, O God. Ang lahat ng aming mga pinagkakakitaan, Panginoon, ay patuloy niyo po ito pagpalain sa pangalan ni Jesus. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na mag-glorify sa aming mga buhay, O God. Maging ang lahat ng aming mga kapastoran, Father God, mga elders, leaders, Father God. Hallelujah. Lahat, Panginoon, ng ministry na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin, O God, ay patuloy niyo po pagpalain, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay sa napakagad ng umagang ito, God, ay patuloy ko tinataas sa biyaya na yung trono, O God. Lord, kung paano niyo po kami itinako ng maayos at ligtas sa iyong bahay sa bahayang ito, ay ganun niyo rin po kami babalik sa bawat tahanan po namin sa pangalan ni Jesus. Maging sa buong maghapon po ito, Panginoon, na aming mga gagawin, Father God, ay sasamahan niyo po kami, tuturuan niyo po kami kung ano ang iyong nais at ang inyong kalooban sa aming mga buhay, O God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Muli, Panginoon, we honor you, God. We magnify you, God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy, holy name, O God. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit of the living God. We acknowledge your holy presence right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat, Holy Spirit. Holy Spirit, dahil pinangunahan niyo po ang mong gawain ito, God, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw lamang muli ang aming sasampahin sa aming mga buhay, O God. Ikaw lamang muli ang aming itataas sa aming mga buhay, O God. Ikaw lamang muli ang aming itatambala, pararangalan, at masasalamatan sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat muli, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan, sa lahat ng katugunan, kasagutan,
Panginoon. We give you back all the highest praises, highest honor, glory, and adoration in the mighty name of Jesus. This is we pray, ang lahat na na-bless sa umagang ito ay sumigaw ng isang pinakamalakas na Hallelujah! Amen. Amen. Praise God.